Magandang araw po sa inyo mga ka-recap at welcome back sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng ating mga videos. Simulan na po natin. Matapos nga na sinadyang binangga ni Sungo si Jonghyuk ay siya pa ang bumagsak. Nalito pa si Sungo sa nangyari at di makapaniwala. Tinanong ng mga kasama niya kung maayos lang ba siya. Biglang nagalit si Sungo at pinagmumura si Jonghyuk. Pero sa isip ni Sungo ay nilagyan niya ng lakas ang pagbangga kay Jonghyuk pero bakit siya pa ang nasaktan sa incidenting yun? Nalito naman si Jonghyuk dahil si Sungo naman ang bumangga sa kanya kaya bakit siya pa ang galit? Dumating bigla si Assistant Coach Park at nakitang hinahawakan sa collar ni Sungo si Jonghyuk. Inawat sila ni Coach at pinabalik na sa kani-kanilang kwarto. Nang papaalis na ang coach ay binulungan ito ni Sungo kung gaano pa daw ito katagal maghihintay. Napag-isip ni Coach Park tama nga si Sungo at kailangan na mapigilan si Jonghyuk habang mas maaga at gagawin niya ito sa harap ni Sungo para maipakita niya na karapat-dapat siya sa perang natatanggap. Kaya sinabihan ni Coach Park si Jonghyuk na sumama sa kanya para kausapin ito. Pinasama niya din si Sungo. Habang sumusunod ay nag-iisip si Jonghyuk kung ano ang balak ng dalawang ito kaya nagsimula na siyang mag-record gamit ang kanyang bitbit na recorder. Sa isang bakanting lugar sa likuran ng dormitory ay kinausap na nga ni Coach Park si Jonghyuk. Sinabi niya na wala naman special sa pag-uusapan nila. Sinabi ni Coach Park na freshman sa ngayon si Jonghyuk kaya ang social skills nito ay medyo hindi pa nag-mature. Hindi naman sa basegulero si Jonghyuk pero kapag hindi daw ito marunong magbasa ng mood at hindi makaunawa sa mga nangyayari ay parang gumagawa na rin daw ito ng gulo. Sa isip ni Jonghyuk ay parang wala sa edad na pananalita ang binibitawan ni Coach Park. Sinabi din ni Coach Park na alam niya kung gaano kasipag si Jonghyuk sa pagtulong sa judo team lalo na at sa paghanda sa mga training data para sa team. Halata daw na mataas ang pangarap ni Jonghyuk na makapasok bilang regular pero hindi pa ito handa. Tinanong siya ni Jonghyuk kung bakit. Kung ano-ano pang dahilan ang pinagsasabi ni Coach Park pero bigla siyang sinagot ni Jonghyuk na kung meron bang rules na nagbabawal sa freshman makapasok bilang regular. Wala naman daw sabi ni Coach Park pero dapat marunong daw itong magpaubaya. Sinagot siya ulit ni Jonghyuk kung bakit niya gagawin ito gayong ang pagiging regular ay patas na pinipili sa pamamagitan ng selection. Kung hindi siya makapasa sa selection ay kaya niyang tanggapin ito. Pero hindi siya papayag na hindi makasama sa lineup kung hindi pa naman ito napapakita ang skills niya. Naiinis na si Coach Park at parang di na alam ang sasabihin. Biglang sumabat si Sungo at sinite si Jonghyuk. Bakit daw ito sumasagot sa assistant coach pero inawat sila ni Coach Park? Sinabi ng coach na bata pa si Jonghyuk at freshman pa lang. May pagkakataon pa siyang maging regular sa susunod na taon. Nagalit na si Jonghyuk. Tinanong niya ang dalawa kung tinatakot daw ba siya ng mga ito. Napangiti na lang si Jonghyuk na kinainis naman ni Songa. Parang hindi na daw siya makapagpigil. Hindi na makapagpigil si Jonghyuk at biglang tinanong si Songa kung binayaran ba niya ang assistant coach para mapasama sa lineup. Biglang sinampal ni Coach Park si Jonghyuk. Kung ganito daw ang asal ni Jonghyuk ay tumigil na lang ito sa judo team. Sinabi naman ni Jonghyuk na kung may nasabi man siyang mali ay humihingi siya ng tawad pero hindi niya maintindihan kung bakit nila ito ginagawa sa kanya. Sinabi niya na hindi naman siya mas mahina kaysa kay Sungo o sa ibang mga seniors, dahil sa galit ay nagsalita si Sungo at hinawakan ang collar ni Jonghyuk. Sinigawan niya ito at sinabi na tutong binayaran niya nga si Coach Park. Kung gusto niya daw ay bayaran niya din si Coach Park pero hindi niya ito magagawa dahil mahirap lang ang nanay niya. Ang pagiging mayaman ay isang talento din. Ininsulto niya si Jonghyuk at sinuntok. Inawat siya ni Coach Park. Pinakalma na niya si Sungo at pinaalis na si Jonghyuk. Sinabihan siya ni Coach Park kalimutan na ang sinabi ni Sungo at huwag itong magsisalita dahil kung hindi ay pahihirapan niya ito sa judo team. Umalis na si Jonghyuk pero nakangiti. Naiinis siya dahil hindi siya nakabawi sa pagsapak sa kanya pero kailangan niyang tiisin ito para sa mas mahalagang plano. Na-record niya lahat ito. Sa isip ni Jonghyuk ay siya na ang bahala sa buhay niya sa judo team. Ang aalahanan nila ay ang sariling careers nila. Kinagabihan ay nagpaalam si Jonghyuk kay Coach Shin na aalis na siya sa judo team na ikinagulat naman ng coach. Nagpasalamat si Jonghyuk sa lahat na itinuro ni Coach Shin pero ayaw pumayag ni Coach Shin at tinatanong niya ang bata kung ano ang dahilan. Nakita din ni Coach na may pasa ang mukha nito.
Tinanong niya kung may nagbuli ba sa kanya. Pinapasok siya ni Coach Shin sa loob para kausapin. Sinabi ni Jong-hyuk na naiisip nito na parang hindi siya gaano kagaling at parang di siya karapat-dapat sa team. Pero alam ni Coach Shin na may ibang dahilan kaya pinilit niya si Jong-hyuk na sabihin ang totoo. Binigay ni Jong-hyuk ang recorder sa kay Coach Shin. Sinabi nito na pakinggan muna ang naka-record dito bago husgahan kung karapat-dapat ba siya sa team. Ano kaya ang magiging desisyon ni Coach Shin? Sa kabilang kwarto naman ay nagpapahinga si Coach Park, biglang may tumawag sa pinto niya at ang team captain pala ito. Pinapapunta ito ni Coach Shin sa opisina dahil mukhang aalis daw sa team si Jong-hyuk. Nagulat si Coach Park na medyo kinakabahan. Sa isip niya ay aalis si Jong-hyuk dahil lamang sa sinabi niya. Kinakabahan din siya dahil baka nagsumbong na si Jong-hyuk. Pangiti-ngiti pa itong pumasok at tinanong si Coach Shin at Jong-hyuk kung ano ang problema at bakit daw aalis ang ace ng freshman. Pero biglang sinigawan ni Coach Shin si Coach Park at tinanong kung hindi pa ba nito naiintindihan ang mga nangyayari. Inutusan ni Coach Shin ang team captain na lumabas muna kasama si Jong-hyuk dahil mag-uusap ang mga coach. At umalis na nga ang dalawa. Sa labas, habang naghihintay ay kinausap ng team captain si Jong-hyuk. Sinabi niya na medyo meron na siyang idea sa nangyayari at tinanong si Jong-hyuk kung aalis daw ba talaga ito. Sana kung nalaman niya ito ng maaga ay baka may naitulong ito. Sa isip ni Jong-hyuk ay hindi ito aalis at di kailanman ito aalis. Drama niya lang ang lahat ng ito. Hindi niya rin pwede sabihin sa team captain na ang plano niya ay paalisin ang assistant coach. Sinabi naman ni Jong-hyuk sa kanya na wala itong dapat ipag-alala at naiintindihan niya naman ito dahil busy din ang isang team captain. Umalis na si team captain at sinabihan si Jong-hyuk na pag-isipan ng mabuti ang desisyon nito. Napag-isip ni Jong-hyuk na na-record lahat ng pangyayari kaya matibay ang ebidensya laban kay Coach Park. Ano na daw kaya ang nangyayari sa kay Coach sa loob? Sa loob ng kwarto ni Coach Shin ay nagsimulang mag-usap ang dalawa. Makikita sa itsura ni Coach Shin na galit ito. Tinanong niya sa Coach Park kung siya ba ang head coach. Sinagot naman ni Coach Park na hindi. Ganoon naman pala. Bakit ito nangingialam sa pagpili sa regular lineup? Assistant coach lang siya pero bakit niya ginagawa ito? Kinakabahan na si Coach Park, iniisip na niya na nagsalita nga si Jong-hyuk. Sinabihan niya agad si Coach Shin na kung ano man ang sinabi ni Jong-hyuk sa kanya ay huwag daw itong paniwalaan dahil simpleng hindi pagkakaintindihan lang ito. Pero biglang kinuha ni Coach Shin ang recorder at sinabihan si Coach Park na huwag na itong magdahilan dahil alam na niya ang lahat. Nagulat si Coach Park nang makita ang recorder. Wala itong magawa kundi hawakan ang kamay ni Coach Shin at nagmakaawa. Sinabi ni Coach Shin na matagal na silang magkasama halos 10 taon din. Alam daw nito ang pinaggagawa niya. Ang mga regalo at pabor na tinatanggap nito ay hinahayaan niya lang. Pero sa pagkakataong ito ay hindi niya ito mapapalampas. Kung aalis daw ito ng tahimik sa judo team ay hindi na ito papalakihin pa ang issue. Hahayaan niya na manatili ang mga bata at bibigyan pa ng pagkakataon. Ito na lang ang huling mercy na maibibigay niya kay Coach Park alang-alang sa pinagsamahan nila ng 10 taon. Umiiyak na nagpasalamat si Coach Park kay Coach Shin, matapos ang lahat ay nag-isip-isip si Coach Shin. Kung hindi umalis si Coach Park ay sigurado lalaki ang issue dahil kay Jong-hyuk. Sinisi niya ang sarili dahil hindi niya na-handle ng mabuti kahit alam na niya ang mga nangyayari. Kinabukasan sa paaralan ay tinawag ni Coach Shin lahat ng members para i-announce na magsisimula na sila ng sparring match. Sa loob ng 7 araw ay wala silang ibang gagawin kung hindi ang mag-sparring. Ito ang tinatawag na infinite training para sa regular selection process. Kung sino man ang makaunang makakuha ng 70 na panalo ay mas asama sa regular lineup. Kung hindi ka makakakuha ng 10 panalo kada araw ay siguradong hindi ka na mas asama sa 5 slot. Magsisimula na ang unang laban. Kapag tinawag ang pangalan nila ay kailangan pumunta sa mats at maglalaban, kung sino ang mananalo ay mananatili sa mats at hahamunin naman ang sunod na matatawag. Ready na si Jong-hyuk. Si Coach Shin naman ay excited makita ang laro ni Jong-hyuk. Una na kalaban ni Jong-hyuk ay kapwa niya freshman. Medyo nag-aalangan ito dahil alam nila na malakas si Jong-hyuk. Pero inisip niya na freshman din si Jong-hyuk katulad niya kaya kakayanin niya ito. Pero sa isang iglap lang ay bagsak siya kaagad, may isang panalo na siya.
Di makapaniwala si Sungo at ibang second year sa nakita nila. Kakasimula pa lang ng laban at bagsak agad. Sinasabi ng kasama ni Sungo na mas mabuti kung sa simula pa lang may kalaban na nila si Jonghyuk para mas magaan na ang mga pressure sa susunod na mga laban. Sinabi ni Sungo na kakayanin niya si Jonghyuk, pero sa totoo ay iba ang iniisip niya. Nag-aalala siya bakit biglang umalis si Coach Park nang walang paalam. Baka daw may kinalaman ito sa nangyari kahapon, biglang tinawag ang pangalan ni Sungo para sa sunod na makakalaban ni Jonghyuk. Sa isip ni Jonghyuk ay ito na ang pagkakataon niya para makabawi. Si Sungo naman ay kumpiyansa dahil sa kanyang experience sa mga laro. Sinimula na ang laban. Nagsukatan muna ang dalawa. Hinahanapan ng opening ni Sungo si Jonghyuk. Tatapusin niya daw ito sa isang move lang. Biglang sumugod si Sungo kay Jonghyuk pero tinapak lang ini Jonghyuk ang bawat attempt niya. Naiinis na si Sungo dahil wala talaga itong makitang opening. Pero biglang nagbukas ang gi ni Jonghyuk at nakita ito ni Sungo. Isang opening. Hinawakan ni Sungo ang gi at balak na niya e-flip si Jonghyuk. Pero ang di niya alam ay siya pala ang nahulog sa bitag ni Jonghyuk. Sinunggaban ni Jonghyuk ang gi ni Sungo sabay patid sa isang paa at hawak sa braso nito. Isang malupit na Harai Goshi ang pinakita ni Jonghyuk. Makikipagkamay sana si Jonghyuk kay Sungo pero tinapak lang siya ng pikentalo na si Sungo. Pagkatapos nga ng training camp ay naging regular member na si Jonghyuk ng Dunhill High School. Natupad na ang isa sa mga goal niya. Ano naman kaya ang susunod na balak gawin ni Jonghyuk? Subaybayan natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana ay nag-enjoy po kayo. Please like our videos and subscribe to our channel mga ka-recap. Hanggang sa muli.